si Ate Morena. Ito po si Tito Jet. At ito naman po si Papa Osin Odiguez. So, ano pa nga ba ang lagi niyong inihirit sa akin? Ay! Chika mo na, dali! La 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 la! Chika na namin, dali! Ay, nako! Ako, ilang araw na lamang at Pasko na. Today is December 5. At naku, Diyos ko, 20 days na lang pala, no? Nakakaloka, ang bilis ng panahon. Tapos next year, 2026 na. Ano kayong okasyon next year? Birthday mo. Ay, naku. Yes, birthday mo. Siyempre. Wala. Hindi niya alala, te. Ano ba yan? Kakandong ka. Basta atin siya, pero hindi niya alala. Diba? Pero syempre, nauna na rito ang ating mga Christmas party ng Showbiz Update. Oo. Ang daming parabo. Diba? Oo. Thank you so much, Kuya. Alam niyo na, diba? At syempre, ang ating mga paraffle ay courtesy of our friends, yung ating mga sponsors dito, ang MB Skin Beauty and Wellness. Oo, ang Ultra Mega, kung saan may pinakamurang mga bilihin na dapat na ninyong puntahan. Diyan kayo mamili para sa inyong Noche Buena. Yes, at makakabili kayo ng 500 pesos dyan na Noche Buena. Di ko lang alam kung ilan ang kayang makakain nun. Oo, ha? At syempre, ang Ideal Vision. Thank you so much, Doc Jessica D. At ang JC Solis ng Gorgeous Smile Dental Clinic. Yan, ha? Nagpalitsyon. Oo, at nagpa-raffle din. Oo, syempre, yung kay Chrissy at kay Charles. Yung kanilang Yarda. Yarda, yes! Taray, ayun yung mga Yarda, oh. At si Rose sa Portugal Ligaspi. Yes, ng North Asia Manpower Central. Yes. Oo, diba? Thank you so much. Thank you. Maring Rose. Ako, marami pa. Eto pa. As usual, ang saya-saya lagi ng Christmas party ng OGD Production and Talent Management. Hindi kami malaking company, ha. Kokonti lang po ang staff, pero happy pa rin. Present ang nagdadalagang si Aiko Melendez sa kaseksihan na ayaw patalbog ni Marisa Sanchez. Aba, ang Jojo Abellana nag-mini concert pa. Talagang walang kupas ang boses. Diba? Ang mga ka-update nating sina Mama Loy, Josa Poco, Tita Jex at Brena ay present din. At salamat din sa iba pa nating mga talents at influencers ng OGT Talents. Sa mga loyal staff at ibang friends na nandun para makisaya. Magiging posible ba ang lahat? Kundi dahil sa mga sponsors natin. Una na dyan ang lagi natin kinukuha sa Lights and Sound, ang music reinforced ni James Hunsay. Ang Appetite Music Band ni Ryan Fortaleza. Apakagaganda ng boses. Mga Beritera. Ang Heavenly Desserts ni Chef Jeng, si Flores at ni Papa Ferdy Flores. Mr. Fryman ni Hector Sanga. Ang Molsi Grazi na negosyo ni na Jennifer Santos at Jeremy Fabia na in demand sa mga parties. Apakasarap naman kasi ng kain mo kapag ito yung iyong appetizer The Hungry Sibs, thank you Hennessy sa iyong ipinaraffle. Syempre, kaya busog ang lahat dahil sa Henry Cooks Catering. Yes, napakasarap ng kanilang minudo, ang kanilang kare-kare. Nako, dapat yung itry yan. Diba, Henry and Chanel Santos? Ang Thirst Mobile Bar ng Gentle Signo. MJ Gaan, maraming salamat din sa iyong mga pasabog ng Bodega Sale, ang iyong buy next door. Siyempre, pasabog din ng Sitos Lechon. Di ba ang bongga? Kasi nga meron silang, bukod sa kanilang lechon, meron din silang lechon belly. Apakasarap in fairness. Tsaka yung kanilang turkey. At ang Peking duck. Oh, try nyo yan. Bongga. Siyempre sa lahat ng nagbigay ng cash para iparaffle, ang Huang Events ni Jennifer Santos, Kim Rodriguez, Attorney Reggie Tonggol, Miss Emmy Ortiz ng Pasay, Attorney Hazel Luna, Aiko Melendez. Thank you. Diyos ko, baka may nakalimutan ako, pasensya na, pero alam namin na naging bahagi kayo ng kasayahang ito. Ayan! Ang
saya-saya. Siyempre, magbalita na tayo dahil yun naman ang assignment natin. Inaantay nila, te. Oo, ha? Okay, ito na nga nakakaloka. Ito narinig ko lang naman. Hindi ko naman alam kung gaano ito katotoo na yung ubo ni Oliver. Yan. So, Yan ang totoo. Ito mo na. Oo, hindi. Totoo ba ito na magpa-file na raw ng annulment si Ellen Adarna? Totoo ba yun? Para ka nalungkot, Mrena. Kuya, hindi lang ako makapagsalita. Bakit? Baka manumpa na naman. Ikaw na lang, Jex. Lalo na ako, te. Ayoko namang manumpa. Diyos ko naman kayo. Ikaw nga, Oliver. Tigilan niyo ako, no? Ang demanda ay nandito, wala sa US. Ay, oo naman. O, so sino na? Nakaluban. Anyway, wala namang ano to. Grabe ka. Tatanggalin mo yung M doon sa manunumpa. Iba yun. Iba yun. Manunumpa yun. Manunumpa. Hindi mo ginagawa yung circumference. Wow. O, ito na nga. So, ang nakarating sa atin ay si Ellen daw ay nagko-contemplate na on filing an annulment case dito kay Derek Ramsey. Talagang wala na. Oo, pagka ganito, parang wala nang love yun. Parang gusto na talaga ni Ellen na mag-quit siya sa marriage nila ni Derek, di ba? Kung tama yung narinig ko na magpa-file na nga ng annulment si Ellen. Contemplating naman. Pwede rin namang umatras si Ellen. Ete, Ah. pabor kaya dyan si Derek? Para matapos akong problema na to. Wow, parang ikaw naman problema sa problema ng ibang tao. Wala. Diyos ko, yung sarili mong problema, di mo kayang Sandali! Dito tayo sa ating annulment. Pag-annulment. Wala pa ako narinig mula sa kampo naman ni Derek. Sa kampo pa lang ni Ellen, doon ako may narinig. Yun nga na mag-file nga ng annulment. Pero naman ba si Derek? Ayaw nga ako sagutin no. Oo, ba't ka patatanungin ng ayaw na magsumagot at gusto mo na ibigay sa kanya ang katahimikan. So, ibigay natin sa kanila. Pero sana, no, hindi ito totoo. Sana magkaayos pa rin sila, di ba? Ayoko na naman, kuya, Bakit? no? Yan lagi ending mo, kuya, magkaayos. Gusto mo magkagulo? Hindi. Gusto mo magkagulo? Hindi. Gusto mo magkagulo? Sandali! Gusto mo? Nalulula na nga. Gusto mo magkagulo? Hindi. Manahimik ka ko, dyan. kuya, ang lapit ko. Bulot talaga kita. Anyway, basta sana nga hindi ito totoo. Kung totoo man, sana mag-isip muna ng maraming beses dahil sayang naman yung pinagsamahan nila. Sabi nga nila, kung hindi na kayo masaya sa isa't isa, bakit pipilitin? Ano yun? Alang-alang sa anak nyo. Ganun lang yun. Ay, oo. Opinion mo yan, Oliver, ha? Oo, sa US ka pa naman. Isip ko lang yun. Kaya Oo, matapang. oo. Kaya matapang siya, ti. Oo, Kaya yung correct. isip. Oo nga, oo. Eto na nga, mukhang yung balitang nasagap natin na baka mag-file ng annulment case si Ellen ay mukhang ito ang sign o senyales. Ito, kahapon nga ay nag-IG story si Ellen na may nagregalo sa kanya ng painting si Leonard Paras na ang nakaguhit doon ay ang salitang malaya. Sabi ni Ellen doon, during the beginning of my whole separation, I kept asking the universe for signs just to know if I was doing the right thing. And out of nowhere, Leonard messages me without knowing anything I was going through. Len, may gift ako sa'yo. Papadala ko dyan. Then this arrived. I cried. That was the sign. Malaya. Thank you, Lynn. Grabe, we all cried. Pati mga yaya ko. Lahat kami nangilabot. At hindi lang doon nagtatapos. Yung next IG ni Ellen ay ito naman ang nakasulat. And this too, na ang nakalagay sa painting na ito ay I can, I will, I must. So mukhang ito ang nagtutulak kay Ellen para sabihin sa sarili na tama ang kanyang ginagawa at ang kanyang mga plano sa mga susunod na araw. Sari-sari ang komento sa post na yun ni Ellen na dinukot ng fashion police. Babasahin natin ang ilan doon. Hell hath no fury than a woman scorned, talaga ang peg ni Manay. In first sa kanya, never naman siyang nag-ingay sa SOCMED nang naghiwalay sila
ni JL o ni John Lloyd. At isa pang anonymous comment, di ka na natapos dahil sa kakapost mo, di ka na lang mag-move on privately. Masyado mo nang ini-enjoy ang attention. Na sinigundahan naman ng isa, feeling aping-api si Ellen, total opposite of her strong character. Sumagot din yung isa, Asus, Derek, enabler. Ikaw, why don't you keep your opinion privately? Haha, hindi ka na matapos maging marites kasi. Walwal queen ngayon, may advocacy na sa mga kababaihan. Wahaha, naniniwala ako, not. No sympathy from me. Bahala kayo dyan. Hindi ako pumirma sa marriage contract nyo. Dalawa lang kayo dyan nakapirma. Ayusin nyo mga kalat nyo. Lalo ka na, Ellen. Wait, ang sign niya na dapat siya makipaghiwalay is receiving a painting that says Malaya? That's it? Sana bumalik silang dalawa nung immature days pa nila, nung umpisang mga araw pa lang nilang nagsasama, nung panay post pa sila ng bonding sa taharutan at lambingan nila at magstay silang ganon, magkasundo. Ba't kaya pati ang mga yaya may trauma? Nasinagot naman itong isa, naniwala ka naman, paka-OA niyang si Ellen. Mabunga nga si D, loud for a man, grabe ang ego. Her own yaya yan, baka nagsusulsul din yan sa kanya. Girl, enough. Masyado kang nagpapaliwanag at nag-aas ng validation for what? Just move on already. Nasinagot naman ng isa, girl, pag wala siyang post, walang chika dito. E di wala tayong pagchichismisan. Nakakaloka talaga mga netizen, ano? Hanggat may audience si Ellen, di yan titigil sa kakangawa. Kahit sinabi na niya na mag-off siya sa social media. Why does it look like you're trying to convince yourself of your decision? Nasinagot naman ng isa, or maybe she's coping this way. Let her be. True at ang babaw ng sign. You can tell this separation is really affecting her mental health. She needs to work para mabisi siya. Ellen, you cannot put the success of your marriage on signs. Hindi na nakakaganda, Day. Umay match na, I am sure. The feeling is mutual kay Derek. Prayers for your mental healing and well-being, Ellen. May you find peace. So marami pang comments yan na iba-iba ang kanilang pananaw. Pero at the end, wala naman tayo doon at pinakikinggan lang natin sila. So wag tayong padalos-dalos. Okay? So hintayin natin. Baka magsalita na si Derek at si Ellen. At syempre, tumutok lang tayo sa mga IG stories ni Ellen. Ito na nga at malapit na ang Film Fest din. Oo, dahil alam mo na, isa sa mga entries dyan, yung Call Me Mother ni Vice Ganda. Manonood ka ba, Brenna? Kung may ticket, kuya. Ano yung gumawa sila ng pelikula para ilibre ka? Hindi ba pwedeng meron ka na pamaskuhan, yung bonus mo, yun ang igastos mo? Ay, sige, kuya. Pag nakatanggap ako sa'yo. Ayan, sa'yo yung bagsak. Teka muna, bakit mo nabanggit yan? Hindi, yun nga, kasi may nakarating lang din naman sa akin. Sana nga hindi ito totoo, no? At sana mga chika-chika lang, o baka may maninira lang naman sa kanya, di ba? Kaya ano itong chismis. Ituloy mo na. Ang haba na naman ang pasakali mo. Hindi nga, inaano ko nga lang. Diretso mo na, agad doon sa O, ito chika. na nga. O, hindi, si Isnir daw. Oh. Parang kumakalat sa set na laging late. Kasi during the shoot. Oo, pag late daw ng 45 to 1 hour. Oo, pagdating doon parang hindi naman sorry, hindi naman daw apologetic. Ano kaya dahilan? Di ko alam. Tapos minsan daw kasama pa ang jowa. Ay, di ba bawal ang jowa sa set? May mga production na nagbabawal talaga ng mga kasintahan o nililigawan sa set. Actually, bawal nga rin magligawan sa set. Paano sila magkaka-concentrate nung... Oo. Di ba sa Batang Quiapo, bawal ang... Chismisan, te. Di ba? May bawal din ang mga picture-picture. Yes, ang mga video posting. clippings. Ayaw ni Coco. Direct Coco, yes. Oo. Para concentrate lang dun sa... Dito naman, wala naman ding si Vice. Wala naman tayo narinig mula kay Vice kung nagre-reklamo siya kay Esnir. Siguro kay Vice, importante lang na wag dumating sa akin yan o yung ako yung maghihintay sa artista. Yung ganon.
Pero syempre, mali pa din kung nalilate. Pero totoo kaya na si John Lapus daw, visit na visit kay Esnir? Yan ba nabalitaan? Yan, nabalitaan ko. Parang, Syempre dapat si Isnir na rin ang sumagot niyan. Or si Sweet. Si Sweet prangka yan, kaya nga may prangka ka dyan. Oo, prangka yan sumagot. Oo. At alam mo na, mga old school tayo Tayo yung maaga sa set. Actually, to be fair to Isnir, kahit naman ako nalilate sa set. Pag nalilate naman ako, sinasabi ko agad yung staff na malilate ako. Otherwise, syempre lalo na kung kalaban mo traffic, pero hindi mo na pwedeng ikatwiran ng traffic. parang- Alam mo naman traffic, di ba? Di agahan mo. parte na ng pamumuhay natin yan. Oo, Araw-araw. oo. Meron nga nagreklamo sa Batang Quiapo, late dumating. Mm. Late dumating. Oo. Actually, para sa akin, Kuya, hindi ako yun. Late ka. Hindi ako. May joke lang, hindi man ito. Hindi kami nalilate. Professional to. Oh. pag dumating ka ng takdang oras ng call time, late ka na nun. Oh, why? Dapat before call time. Yeah. Oh. Tsaka para sa akin naman, respeto rin mo yon sa mga katrabaho. Oh. Kahit sikat o hindi. Tsaka yung mga staff, respeto yun. Pare-parehas naman kayo nagtatrabaho. Oh. May pinarilingan ka ba? Ha? May pinarilingan. Wala! Para sa akin lang yun. Diba? Meron Respeto na. yun. Totoo ba? Oo, may respeto mo sila. Parang, syempre, oras yun, precious yun, di ba? Time is gold nga, di ba? Oras mo yun oras nila yun. Kaya nga dapat i-practice natin yung professionalism natin at all times, di ba? Alam mo, pag tayo maaga sa set, pag tayo ginagawa natin ng tama, ng maayos ang ating trabaho, tayo yung may karapatang magalit sa mga nalilate, sa mga nagkakamali, sa hindi alam ang trabaho, sa hindi inaaral ang trabaho. Di ba? You're a good example. Yes, exactly. Oo. Kaya lang ito nalilito sila. Ito kay Ryan Bang at kay Paula Huyong. Oo. Yung Na-late din? Hindi. Naudlot yung kanilang kasalan although engaged na sila, hindi ba? Tapos hindi natin nariringgan si Ryan at si Paula. Oo. Ako naman, iginagalang naman natin yung peace na gusto nila. Okay? Pero ito nga may lumabas sa Reddit, kung nagkita yata yung dalawa, palabas lang daw ba yun ni Ryan Bang? Yung paghiwalay, te? Hindi, yung pagkikita nila, kasi kung nagkabalikan daw yan, bakit daw nakakamera si Ryan? Oh. Bakit daw meron daw siyang, meron daw siyang camera sa harap, tapos binibigyan niya ng bulaklak. Ayan, Kaya sari-sari yung mga komento ng mga netizen. Oo. Kaya yung ubo mo, Sandali, sana bumalik. umiinom pa ng maintenance. Ano ba yan? Ba't nagsushow naman tayo, inom ng maintenance dito? Nakakaloka. Inabutan ng oras, kuya. Inabutan ng oras Oo nga. Bawal malate ang maintenance. Ay nako. So eto na nga, ang tanong, totoo bang nagkabalikan sila? Nakausap mo ba si Ryan? Naka-text ko si Ryan. Ano sabi sa'yo? Ang sabi niya sa akin, tinanong ko, nagkabalikan na ba kayo? Sabi niya, mag-uusap pa po kami, Nay. Ay, ba't laging ganyan nasagot sa'yo ni Ryan? Kaya nga Kuya, yan din naman ang laging tanong mo Kaya gano'n. Kaya gano'n. Bagay, Tim. Sexy lang, kuya. Ay nako, ewan ko sa inyo. O basta ha, kung nagkabalikan man sila, bongga yun. Kung hindi naman, sana ay maging magkaibigan man lang sila, di ba? Lalo na't may pinagsama naman sila, naudlot nga lang, di ba? Ryan, next time naman, iba naman dapat sagot mo sa akin. Hindi yung medyo positive na yung result. Ayan ha. And with that, mga kaibigan, ito po ang inyong mga lingkod. Ito po si Ate Brenna. Yes, ito po si Tita Jex. At kung nagustuhan niyo itong aming episode ngayon, huwag niyo pong kalimutan i-click ang like button, i-share para updated kayo sa aming mga bagong chika. Yes! At syempre, bigla na lamang susulpot sa inyong mga notification Yes. ang latest update namin. Okay? At ito naman ang kanya-kanya naming channel. Yes, ito po si Ate Brenna. Papalo naman po ng aking FB page
Ate Mrena po, M-R-E-N-A. Doc Jessica D of Ideal Vision. Thank you. Yan, Doc. Yes, Jex. Yes, sa Tita Jags channel, may bago po akong vlog dyan. Panoorin nyo. At pasalamatan ko lang ang ND Skin Beauty and Wellness. Wow. Si Doc JC Solis ng Gorgeous Smile. At ang iconic star for my hair. Thank you po. Diba? Baling kinita na si Jex talaga. Oo nga. Anong ginawa niyo dyan, Envy? Medical weight loss to. Oo, Ang ND Skin Beauty and Wellness. Ko dati naman, grabe ang ano ni Jex. Ang taba niya. Hindi, Grabe, kayo- nawala na. Asa kaya? Meron. Basta wag lang uubo. Oo, ha? Ayan, syempre, Olivia. Ang aking YouTube channel, Hollywood Flip by Oliver Carnay. Ayan. C-A-R-N-A-Y. Ayan. At syempre pa, ang aking panayam kay Sasa Girl. Sasagutin niya lahat. At naiyak siya rito. Sa aking panayam, eto. Well, every time magsasalita ka, viral. Lalo na pag nagmumura ka. Ay, agad-agad. Nakakaloka ka noon, Mother. Nagmura ka, minura mo ang MTRCB at totoo ba pinagre-resign mo pa si Lala? Agad-agad yung mga tanungan mo, Mother. Nalaloka ako. Plinastic mo naman lang ako sa podcast mo. Nakakarinig ka ng masasakit na salita dahil ikaw ay bading. Marami talagang lait sa industriya na to. Mm-mm. Maraming komento. Bakla ka kasi, ganyan-ganyan. Siyempre, masakit yun. Kayo, Mother! Di ba? Uy, umamin na ba ako? Ay, hindi ba? Ay, sorry. Pasensya na. Ayoko na rin balikan kasi parang yun yung mga pinakamahirap na part ng buhay namin na hindi mo alam kung saan ka pupunta, hindi mo alam kung ano mangyayari sa buhay mo. Sinabi nila sa akin to, hindi namin sasabihin sa'yo na huwag mong gawin yung ginagawa mo. Pero tandaan mo kung ano yung mga sinakripisyo namin para ma-achieve mo yung nagagawa mo. Binigyan niya ako ng ganung mindset sa buhay na parang pag namatay si mama, tapos ikaw wala kang magawa kasi Ayan. Ayan ha, si Sasa Girl sa OGDS Inspires. Ayan. Oy, huwag niyo rin kakalimutan ha, ang fan page nito, ang OGDS Showbiz Update, ang OGDS TV, ang OGDS Inspires, at syempre ang aking mga anakis, si Miracle TV, si Mira TV, at si Erin Diaz. At syempre ang The Issue with Ina Evans. Huwag niyo Yes. kakalimutan ang pag-aaway ni Mami Dayan at ni Daddy Al. Ang Upilak family nakakaloka. Ito nakakatawa tong interview na to. Yan po sa The Issue. Eto. Binugbog niya po ako nun. Bakit atin niya yung walang nilabas yan? Ang tagal ko palang nagtanga-tanga sa'yo, buo pala to eh. Mapapahiya ka dito, wala lang ugali sa'yo. Pakat na lang po muna po ng video ko. Ayan. Oo. At syempre pa maraming salamat sa Headway Vera Salon, sa Nail Cocktails, yes, for my nails, at si Rodel Bautista ng Rodel Bautista Salon. Oo, ha? At syempre, ang Tap Send. Oo, yung po mga kababayan nating nasa abroad. Kung nag-iisip po kayo kung paano maipadadala ang sustento, ang tulong, ang ayuda, ang pambayad ng kuryente sa mga pamilya nyo naririto sa Pilipinas habang kayo nasa abroad, naku, ito na ang inyong dapat gawin, ha? Mag-download lang ng Tap Send. Tap Send. Oo. Tapos, yung aking code na OGIEPH o OGPH, yan ang gagamitin ninyo kung first time user kayo. Dahil, pag nagamit niya, meron kayong instant $20 additional sa ipadadala ninyo dito. Yung sister ko, ginamit siya. Oh. Gustong-gusto niya. Lagi siya, yun ang ginagamit niya lagi ngayon. Si Rose Santos, ginamit din yan. Si Soxy Mabanes, yung aking kaklase sa Canada. Sa Carnay from Amsterdam. Oo. Ginamit din niya, mabilis na nakarating yung tulong niya sa Kasuso Foundation kung saan ito yung ating Christmas party ng mga breast cancer warriors Ang natin. bilis. Ang bilis, no? Diba? Wala pang 1 minute, andun na. Ang bongga talaga ng Tap Send, no? O, tsaka walang transfer fees. Oo, at tsaka mataas ang palitan nila dahil. Oo, hindi nyo mamamalayan, nabawasan ba to? Ganon ang Tap Send. Oo, ha? Ayan, mag-download na kayo dyan.
Ang mga taga-Pilipinas, huwag kayong mag-download dahil wala naman talaga kayong madadownload na top set dito. Kayo nga ang padadalhan. Ngayon, pag napadalan kayo, mag-ultra mega kayo, mamili na kayo. Oo, magtambak kayo sa pantry ninyo ng mga groceries mula sa Ultra Mega. Alam niyo naman ang Ultra Mega, hindi ba? Yan yung napakamumurang bilihin. Diyan nga nang pumupunta ang mga may sari-sari store, may grocery store. Kasi nga dyan sila bumibili ng mga paninda. So yung mga consumers natin, yung mga tingi-tingi, pwede rin dyan. Mura pa. Yan ako mamimili. Oo, ha? Correct. Ayan. At syempre pa, ito pa rin po ang yung lingkod, Papa Osin OG Diaz, na lagi nagsasabi at nagpapaalala sa inyo na sa tuwing gigising po tayo tuwing umaga, wag na wag po tayo makakalimot ha, na magpasalamat sa Panginoon. Dahil tayo kanyang ginising, ibig sabihin may mission pa rin po tayo sa buhay. Sabay sabing, every gising is a blessing. At ano pa nga bang lagi nyo inihirit sa amin? At, Chika mo na, dali. La 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 la. Ichika mo na, dali. La 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 la. Ichika mo na, dali. Problema mo narinig naman, ha? Dahil dyan, Shut up! ay ko pa Hindi kuya, may upuan. Kuya, may upuan. Hindi ka siya. Pues, eto na.